Unang araw noon ng pista ng tinapay na walang pampaalsa, araw ng paghahain ng korderong pampaskwa. Tinanong si Jesus ng kanyang mga alagad, Saan po ninyo gustong ipaghanda namin kayo ng hapunang pampaskwa? Inutusan niya ang dalawa sa kanyang mga alagad. Pumunta kayo sa bayan at may masasalubong kayong isang lalaking may dalang banga ng tubig. Sundan ninyo siya sa bahay na kanyang papasukan at sabihin ninyo sa may-ari, ipinapatanong po ng guro kung saan silid siya maaaring kumain ng hapunang pampaskwa kasalo ng kanyang mga alagad. At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na mayroon ng kagamitan. Doon kayo maghanda para sa atin. Nagpunta sa bayan ang mga alagad at natagpuan nga nila roon ang lahat gaya ng sinabi ni Jesus sa kanila at inihanda nila ang hapunang pampaskwa. Dumating ang unang araw ng pista ng tinapay na walang pampaalsa. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang pampaskwa? Sumagot siya, Puntahan ninyo sa lungsod ang isang tao at sabihin ninyo sa kanya, ipinapasabi po ng guro na sumapit na ang kanyang oras. Siya at ang mga alagad niya'y sa bahay ninyo kakain ng hapunang pampaskwa. Sinunod ng mga alagad ang utos ni Jesus. Inihanda nila ang hapunang pampaskwa. Sumapit ang pista ng tinapay na walang pampaalsa, na siya namang araw ng pagpatay ng kordero para sa pista ng Paskwa. Inutusan ni Jesus sina Pedro at Juan. Lumakad na kayo at ihanda ninyo ang ating hapunang pampaskwa. Saan po ninyo ibig na maganda kami? Tanong nila. Sumagot siya, Pumunta kayo sa lungsod. May masasalubong kayong lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan ninyo siya sa bahay na kanyang papasukan. Sabihin ninyo sa may-ari ng bahay, ipinapatanong po ng guro kung saang silid siya maaaring kumain ng hapunang pampaskwa na kasalo ang kanyang mga alagad. Ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na may nakahanda ng kagamitan. Doon kayo maghanda. lumakad sila at natagpuan nga nila ang lahat ayon sa sinabi ni Jesus, at inihanda nila ang hapunang pampaskwa. Bisperas na noon ng Paskwa. Alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang pag-alis sa daigdig na ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa daigdig at sila'y iniibig niya hanggang sa wakas. Sa panahon ng hapunan, inilagay na ng Diablo sa isip ni Judas na anak ni Simon Iscariote ang pagkakanulo kay Jesus. Nalalaman ni Jesus na ibinigay na ng Ama sa kanya ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya't siya'y tumayo mula sa hapag. Nagalis ng panlabas na kasuotan at nagbigkis ng tuwalya sa baywang. Pagkatapos, naglagay siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kaniyang baywang. Paglapit niya kay Simon Pedro, tumutol ito. Panginoon, Sabi niya, kayo ba ang maghuhugas ng aking mga paa? sumagot si Jesus. Hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko. Ngunit maunawaan mo rin pagkatapos. Nagsalita uli si Pedro. Hinding-hindi ko pahuhugasan sa inyo ang aking mga paa. Ngunit sinabi ni Jesus, Malibang hugasan kita, wala kang bahagi sa akin. kaya't sinabi ni Simon Pedro, Kung gayon, hindi lamang ang mga paa ko, kundi pati ang aking mga kamay at ulo. sumagot si Jesus. Ang nakapaligo na ay hindi na kailangang hugasan, maliban sa kanyang mga paa, sapagkat malinis na ang buo niyang katawan. At kayo'y malinis na. Subalit hindi lahat. Sapagkat alam ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya, kaya sinabi niyang malinis na sila, subalit hindi lahat. Nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, muli niyang isinuot ang kaniyang damit at nagbalik sa hapag. Nauunawaan ba ninyo kung anong ginawa ko sa inyo?
Itinanong niya sa kanila, Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon, at tama kayo, sapagkat ganoon nga ako. Kung akong Panginoon ninyo at guro ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din ninyong gawin ito sa isa't isa. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi nakakahigit sa kanyang Panginoon, ni ang sinugo kaysa sa nagsugo sa kanya. Mapalad kayo kung nauunawaan ninyo ang mga bagay na ito at inyong gagawin. Kinagabihan, dumating si Jesus na kasama ang 12. Nang sila'y kumakain na, sinabi ni Jesus, Tandaan ninyo ito. Pagtataksilan ako ng isa sa inyo na kasalo ko. nalungkot ang mga alagad, at ang isa't isa'y nagtanong sa kanya. Ako po ba, Panginoon? Ako po ba, Panginoon? Sumagot siya, Isa sa inyo nakasalo ko sa pagsawsaw ng tinapay sa mangkok. Mamamatay ang anak ng tao ayon sa nasusulat. Ngunit kahabag-habag ang taong magkakanulo sa kanya. Mabuti pa sa taong yon ang hindi na siya pinanganak. Habang kumakain sila, si Jesus ay dumampot ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, kanyang pinaghati-hati ang tinapay at iniabot sa mga alagad. Sinabi niya, Kunin ninyo ito. Ito ang aking katawan. Dumampot din siya ng kopa at matapos magpasalamat sa Diyos, ay iniabot din niya yon sa mga alagad at uminom silang lahat. Sinabi niya, Ito ang aking dugo ng tipan na mabubuhos para sa marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom ng alak mula sa katas ng ubas hanggang sa araw na ako'y uminom ng bagong alak sa kaharian ng Diyos. umawit sila ng isang himno at pagkatapos ay nagpunta sila sa bundok ng mga olibo. Nang gabingang iyon, dumulog sa mesa si Jesus kasama ang 12 alagad. Habang sila'y kumakain, sinabi ni Jesus, Sinasabi ko sa inyo, ako'y pagtataksilan ng isa sa inyo. nanlumo ang mga alagad at isa-isang nagtanong sa kanya. Hindi ako yon. Di po ba, Panginoon? Sumagot siya, Ang kasabay kong sumausaw sa mangkok ay siyang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat. Ngunit kabag-habag ang taong magkakanulo sa kanya. Mabuti pang hindi na siya ipinanganak. Si Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong din. Guro, ako po ba? Sumagot si Jesus. Ikaw na ang nagsabi. Habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay. At matapos magpasalamat sa Diyos ay pinaghati-hati niya iyon. Ibinigay sa mga alagad at sinabi, Kunin ninyo ito at kainin. Ito ang aking katawan. Pagkatapos, dumampot siya ng kopa. Nagpasalamat sa Diyos at ibinigay iyon sa kanila. Uminom kayong lahat nito, Sabi niya, sapagkat ito ang aking dugo. At sa pamamagitan nito ay gumagawa ng kasunduan ng Diyos sa tao sa ikapagpapatawad ng kanilang mga kasalanan. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom nitong alak na mula sa ubas hanggang sa araw na ako'y muling uminom nito na kasalo ninyo sa kaharian ng aking Ama. at pagkaawit ng isang himno, sila'y nagtungo sa bundok ng mga olibo. Nang sumapit na ang oras, dumulog si Jesus sa hapag kasama ang kanyang mga apostol. Sinabi niya sa kanila, Malaon ko nang inaasam-asam na makasalo kayo sa hapunang Pampaskwa bago ako maghirap. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako muling kakain ito hanggang sa ito'y maging ganap sa kaharian ng Diyos. dumampot siya ng isang kopa, at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ibinigay yun sa kanila,
at nagsabi, Kunin ninyo ito at paghati-hatian. Sinasabi ko sa inyo, mula ngayon hindi na ako iinom nitong katas ng ubas hanggat hindi sumasapit ang kaharian ng Diyos. Dumampot din siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinaghati-hati yon at ibinigay sa kanila. Sabi niya, Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. gayon din naman, dinampot niya ang kopa pagkatapos maghapunan at sinabi, Ang kopang ito ay ang bagong kasunduan sa pamamagitan ng aking dugong mabubuhos alang-alang sa inyo. Ngunit kasalo ko rito ang magtataksil sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa itinakda ng Diyos. Ngunit kakilakilabot ang sasapitin ng taong magtataksil sa kanya. At sila'y nagtanungan kung sino sa kanila ang gagawa ng ganon. Nagtatalo-talo pa ang mga alagad kung sino sa kanila ang kikilalaning pinakadakila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, Ang mga hari sa mundong ito'y pinapanginoon ang kanilang nasasakupan at gusto ng mga may kapangyarihan na tawagin silang mga tagatangkilik ng bayan. Ngunit hindi ganoon ang dapat mangyari sa inyo. Sa halip, ang pinakadakila ang dapat lumagay na pinakamababa at ang namumuno ay maging tagapaglingkod. Sino ba ang higit na nakakataas? Ang nakadulog sa hapag o ang naglilingkod? Hindi ba ang nakadulog sa hapag? Ngunit ako'y kasama ninyo bilang isang naglilingkod. Kayo ang nanatiling kasama ko sa mga pagsubok sa akin. Kung paano nga Ama ay naglaan ng kaharian para sa akin, gayon din naman, maglalaan ako ng lugar para sa inyo. Kayo'y kakain at iinom na kasalo ko sa aking kaharian. At kayo'y uupo sa mga trono at mamumuno sa 12 angkan ng Israel. Hindi kayong lahat ang tinutukoy ko. Nakikilala ko ang aking mga hinirang. Ngunit dapat matupad ang sinasabi sa kasulatan. Pinagtaksilan ako ng taong pinapakain ko. Sinasabi ko ito sa inyo bago pa mangyari, upang kapag ito'y nangyari na, mananalig kayo na ako nga. Tandaan ninyo, ang tumatanggap sa sinugo ko ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap naman sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Pagkasabi nito, si Jesus ay labis na nabagabag at nagpahayag sa kanila. Sinasabi ko sa inyo, ako'y pagtataksilan ng isa sa inyo. Nagkatinginan ang mga alagad at hindi nila alam kung sino ang kaniyang tinutukoy. Katabi ni Jesus ang alagad na minamahal niya, kaya't sinenyasan siya ni Simon Pedro at sinabihan, Itanong mo nga kung sino ang tinutukoy niya. Humilig ang alagad na ito sa dibdib ni Jesus at nagtanong, Panginoon, sino po ba yun? Siya ang taong aabutan ko ng tinapay na aking isinausaw. Sagot ni Jesus. Nagsawsaw nga siya ng tinapay at ibinigay iyon kay Judas na anak ni Simon Iscariote. Nang matanggap ni Judas ang tinapay, pumasok sa kanya si Satanas. Sinabi ni Jesus kay Judas, Ang gagawin mo ay gawin mo na. walang sinuman sa mga kasalo ni Jesus ang nakaunawa kung bakit niya sinabi iyon. Dahil si Judas ang may hawak ng kanilang salapi, akala nila'y pinabibili siya ni Jesus ng kakailanganin nila sa pagdiriwang o kaya'y pinabibigyan niya ng limos ang mga dukha. Nang makain na ni Judas ang tinapay, siya'y umalis. Gabi na noon. Pagkaalis ni Judas ay sinabi ni Jesus, Ngayon'y mahahayag na ang karangalan ng anak ng tao. At sa pamamagitan niya ay mahahayag din ang karangalan ng Diyos. At kapag nahayag na ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan ng anak ng tao,
Ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng anak, at ito'y gagawin niya agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Hahanapin ninyo ko. Ngunit sinasabi ko sa inyo ngayon ang sinabi ko noon sa mga Hudyo, hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Mag-ibigan kayo. Kung paano ko kayong inibig, gayon din naman, mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Saan po kayo pupunta, Panginoon? Tanong ni Simon Pedro. Sumagot si Jesus. Sa pupuntahan ko'y hindi ka makakasunod ngayon. Ngunit, susunod ka pagkatapos. Bakit po hindi ako makakasunod sa inyo ngayon? Tanong ni Pedro. Buhay ko may iaalay ko para sa inyo. Sumagot si Jesus. Iaalay mo ang iyong buhay dahil sa akin? Tandaan mo, bago tumilaok ang manok, 3 beses mo akong ikakaila. Sinabi ni Jesus sa kanila, Ako'y iiwan ninyong lahat, sapagkat sinasabi sa kasulatan, papatayin ko ang pastol at kakalat ang mga tupa. Ngunit pagkatapos na ako'y muling mabuhay, mauuna ako sa inyo sa Galilea. Sumagot si Pedro, Kahit na po kayo iwan ng lahat, hindi ko kayo iiwan. Tandaan mo, sabi ni Jesus sa kanya, sa gabi mismong ito, bago tumilaw ang manok ng makalawa, ay 3 beses mo akong ikakaila. Subalit lalong ipinagdiinan ni Pedro, Kahit ako'y patayin kasama ninyo, hindi ko kayo ikakaila. ganoon din ang sinabi ng lahat. Sinabi ni Jesus sa kanila, Sa gabing ito, ako'y iiwan ninyong lahat. Gaya ng sinasabi sa kasulatan, papatayin ko ang pastol at magkakawatak-watak ang mga tupa. Ngunit pagkatapos na ako'y muling mabuhay, mauuna ako sa inyo sa Galilea. nagsalita si Pedro, Kahit na po iwanan kayo ng lahat, hindi ko kayo iiwanan. Tandaan mo, tugon ni Jesus, sa gabi ring ito, bago tumilaok ang manok, 3 beses mo akong ikakaila. ngunit matigas na sinabi ni Pedro, Kahit na ako'y patayin kasama ninyo, hindi ko kayo ikakaila. ganon din ang sinabi ng lahat ng alagad. Simon, Simon, ipinahintulot kay Satanas na paraanin kayo sa pagsubok, kung paanong ihinihiwalay ng magsasaka ang trigo sa ipa. Subalit idinalangin kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. Sumagot si Pedro. Panginoon, handa po akong mabilanggo at mamatay na kasama ninyo. Pedro, Sabi ni Jesus. tandaan mo ito. Bago tumilaok ang manok sa araw na ito, ay 3 beses mo akong ikakaila. Pagkatapos, tinanong sila ni Jesus. Nang suguin ko kayong walang dalang lalagyan ng pera, supot o sandalyas, kinulang ba kayo ng anuman? Hindi po. Tugon nila. Sinabi niya, Ngunit ngayon, kung kayo'y may supot o lalagyan ng pera, dalhin na ninyo. Ang sinumang walang tabak, ipagbili ang kanyang balabal at bumili ng isang tabak. Sinasabi ko sa inyo, dapat mangyari sa akin ang sinasabi ng kasulatan. Ibinilang siya sa mga salarin, sapagkat ang nasusulat tungkol sa akin ay natutupad na. Sinabi ng mga alagad. Panginoon, heto po ang 2 tabak. Sapat na yan. Tugon niya. Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako doon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo
upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. At alam na ninyo ang daan papunta sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? sumagot si Jesus. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon, ay kilala na ninyo siya at inyo nang nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Sumagot si Jesus, Felipe, kahit tagal na ninyo kong kasama, hindi mo pa ako nakikilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo. Ang Amang nasa akin ang siyang gumaganap ng kanyang gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko at higit pa kaysa rito, sapagkat babalik na ako sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa akin sa pangalan ko. Kung iniibig ninyo ko, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama at kayo bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ito'y ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya'y nasa inyo at nananatili sa inyo. Hindi ko kayo iiwang nangungulila. Babalik ako sa inyo. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng mundong ito. Ngunit ako'y makikita ninyo sapagkat mabubuhay ako at mabubuhay rin kayo. Sa araw na yun ay malalaman ninyong ako'y nasa Ama, kayo'y nasa akin at ako'y nasa inyo. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Tinanong siya ni Judas, hindi si Judas Iscariote, Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan? Sumagot si Jesus, Ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami sa kanya at mananatili sa kanya. Ang hindi tumutupad sa aking mga salita ay hindi umiibig sa akin. Ang salitang narinig ninyo ay hindi sa akin, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito habang kasama pa ninyo ko. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santong isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag kayong mabalisa. Huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit ako'y babalik. Kung iniibig ninyo ko, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat higit na dakila ang Ama kaysa sa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na, ay manalig kayo sa akin. Hindi ko nahahabaan ang pagsasalita sa inyo, sapagkat dumarating na ang pinuno ng mundong ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin,
Subalit dapat malaman ng mundong ito na iniibig ko ang Ama at ang ginagawa ko'y ang iniutos niya sa akin. Tayo na. Lumakad na tayo. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang mamunga pa ng lalong sagana. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makakapamunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makakapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itinatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihahagi sa apoy at sinusunog. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang ibig ninyo at ibibigay yun sa inyo. Napaparangalan ang Ama kung kayo'y namumunga ng sagana, at sa gayon, napapatunayang kayo'y mga alagad ko. Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman, iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko, at nang sa gayon, malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos. Magmahalang kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa kaysa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Hindi ko na kayo'y tinuturing na mga alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuring ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin, kundi ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at mamunga, at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan, ay ibibigay sa inyo. Ito nga ang utos ko sa inyo, magmahalan kayo. Kung napopuot sa inyo ang sanlibutan, alalahanin ninyong ako muna ang kinapuotan nila bago kayo. Kung kayo'y taga-sanlibutan, mamahalin nila kayo, sapagkat kayo'y kabilang sa kanila. Ngunit yamang hindi kayo taga-sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula sa sanlibutan, sila'y napopuot sa inyo. Alalahanin ninyo ang sinabi ko sa inyo. Walang aliping nakakahigit kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y inusig nila, uusigin din nila kayo. Kung sinunod nila ang aking salita, susunod din sila sa inyong salita. Ngunit ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila nakikilala ang nagsugo sa akin. Kung hindi ako naparito at nangaral sa kanila, hindi sana sila mapapatunayang nagkasala. Ngunit ngayoy hindi na sila makakaiwas na panagutan ng kanilang kasalanan. Ang napopuot sa akin ay napopuot din sa aking Ama. Kung hindi ko sana ginawa sa gitna nila ang mga gawaing hindi pa nagagawa ni numan, sana'y wala silang kasalanan. Ngunit nakita na nila ang mga gawa ko, subalit sa kabila nito'y kinapuotan pa rin nila ako at ang aking Ama. Subalit nangyari ito upang matupad ang sinasabi sa kanilang kautusan. Napuot sila sa akin nang walang sapat na dahilan. Ngunit ang patnubay
ang Espiritu ng katotohanan, ang darating mula sa Ama. Susuguin ko siya sa inyo mula sa Ama, at siyang magpapatotoo tungkol sa akin. At magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin, sapagkat sa pasimula pa'y kasama ko na kayo. Sinasabi ko ito sa inyo, upang huwag kayong mawalan ng pananalig sa akin. Ititiwalag nila kayo sa mga sinagoga. Darating ang panahon na ang sinumang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. At gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako kilala ni ang Ama. Ngunit sinabi ko ito sa inyo upang kapag ito'y nangyari na, ay maalala ninyo na sinabi ko na ito sa inyo. Hindi ko ito sinabi sa inyo noong una sapagkat kasama pa ninyo ko. Ngunit ngayon pupunta na ako sa nagsugo sa akin, at wala isa man sa inyo ang nagtatanong kung saan ako pupunta. Ngayon namang sinabi ko na sa inyo, labis kayong nalungkot. Ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan. Ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit kung umalis ako, susuguin ko siya sa inyo. Pagdating niya, ay kanyang patutunayan sa mga taga-sanlibutan na mali ang pagkakilala nila tungkol sa kasalanan, tungkol sa pagiging matuwid at tungkol sa hatol ng Diyos. Mali sila tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nananalig sa akin. Mali sila tungkol sa pagiging matuwid sapagkat ako'y pupunta sa Ama at hindi na ninyo makikita. At tungkol sa hatol ng Diyos sapagkat hinatulan na ang pinuno ng mundong ito. Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Subalit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa lahat ng katotohanan. Sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi sasabihin niya ang kanyang narinig, at ipapahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Pararangalan niya ako, sapagkat tatanggapin ng Espiritu mula sa akin ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay sa akin. Kaya ako sinabing tatanggapin ng Espiritu ang mula sa akin at ipapahayag niya ito sa inyo. Kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ko makikita. At pagkaraan ng kaunti pang panahon, ako'y inyong makikitang muli. Nag-usap-usap ang ilan sa mga alagad. Ano kaya ang ibig niya sabihin? Bakit niya sinabing konting panahon na lamang at hindi na natin siya makikita? At pagkaraan ng konti pang panahon ay makikita natin siyang muli? Sinabi pa niya, sapagkat ako'y pupunta sa Ama. Ano kaya ang ibig sabihin ng konting panahon na lamang? Hindi natin maunawaan ang kanyang sinasabi. alam ni Jesus na ibig nilang magtanong. Kaya't sinabi niya, Nagtatanungan kayo tungkol sa sinabi kong kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunti pang panahon, ako'y inyong makikitang muli. Sinasabi ko sa inyo, iiyak kayo at mahahapis. Ngunit, magagalak ang sanlibutan. Labis kayong malulungkot, subalit iyan ay mapapalitan ng kagalakan. Kapag naghihirap na ang isang babaeng manganganak, siya'y nahahapis sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak niya, hindi na niya naaalala ang hirap. Nagagalak siya dahil sa pagsilang ng isang sanggol sa sanlibutan. Gayon din naman kayo. Nalulumbay kayo ngayon. Ngunit muli tayong magkikita at mag-uumapaw sa inyong puso ang kagalakang hindi maaagaw ni numan. Sa araw na yon, hindi na kayo kailangang magtanong sa akin. Tandaan ninyo, anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan, ay ibibigay niya sa inyo. Hanggang ngayon wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa aking pangalan. Humingi kayo, at kayo'y tatanggap, nang sa ganon ay malubos ang inyong kagalakan. Ang mga ito'y sinabi ko sa inyo ng patalinghaga. Subalit darating ang panahong hindi na ako magsasalita sa inyo ng ganito.
tuwirang ko nang sasabihin sa inyo ang tungkol sa Ama. Sa araw na yon, ay hihingi kayo sa Kanya sa aking pangalan. At hindi ko sinasabi sa inyo na dadalangin ako sa Ama para sa inyo. Mahal kayo ng Ama, at minamahal niya kayo sapagkat ako'y minahal ninyo at naniwala kayo na ako'y nagmula sa Diyos. Ako nga'y nanggaling sa Ama at naparito sa daigdig. Ngayoy aalis na ako sa daigdig at babalik na sa Ama. Sinabi ng kaniyang mga alagad, Ngayon po'y tuwira na ang inyong pangungusap sa amin at hindi na patalinghaga. Alam na naming alam ninyo ang lahat ng bagay at hindi na kailangang tanungin pa kayo ninuman. Dahil dito, naniniwala kami na kayo'y mula sa Diyos. Sumagot si Jesus, Talaga bang naniniwala na kayo? Darating ang oras at ngayon na nga na magkakawatak-watak kayo. Magkakanya-kanya kayo ng lakad at iiwan ninyo ko. Gayunman, hindi ako tunay na nag-iisa sapagkat kasama ko ang Ama. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng hirap sa mundong ito. Ngunit tibayan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Pagkasabi ni Jesus ng mga pananalitang ito, tumingala siya sa langit at kaniyang sinabi, Ama, dumating na ang oras. Parangalan mo na ang iyong anak upang maparangalan kanya. Sapagkat binigyan mo ko ng kapangyarihan sa sangkatauhan upang bigyan ko ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. Ito ang buhay na walang hanggan. Ang kilalaning kanila, ang iisa at tunay na Diyos, at si Jesucristo na iyong sinugo. Inihayag ko sa lupa ang iyong karangalan. Natapos ko na ang ipinapagawa mo sa akin. Kaya, Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang kaluwalhatiang taglay ko sa piling mo bago palikhain ang daigdig. Ipinakilala na kita sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa daigdig. Sila'y iyo at ibinigay mo sila sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Alam na nila na ang lahat ng ibinigay mo sa akin ay mula sa iyo, sapagkat itinuro ko sa kanila ang mga aral na ibinigay mo sa akin at tinanggap naman nila. Natitiyak nilang ako'y tunay na galing sa iyo at naniniwala silang ikaw nga ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila. Hindi ang sanlibutang ito ang idinadalangin ko, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat sila'y sa iyo. Ang lahat ng akin ay iyo, at ang lahat ng iyo ay akin, at napaparangalan ako sa pamamagitan nila. At ngayon, ako'y papunta na sa iyo. Lilisanin ko na ang daigdig na ito, ngunit sila'y nasa daigdig pa. Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Pangalang ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa, kung paanong ikaw at ako ay iisa. Habang kasama nila ko, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, ang pangalang ibinigay mo sa akin. Pinangalagaan ko sila, at walang napahamak sa kanila, maliban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon, ako'y papunta na sa iyo, at sinasabi ko ito habang ako'y nasa daigdig pa, upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita, at kinapuotan sila ng mga tao sa sanlibutang ito, sapagkat hindi na sila taga-sanlibutan, tulad kong hindi taga-sanlibutan. Hindi ko itinadalangin kunin mo sila sa daigdig na ito,
kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila taga-sanlibutan gaya ko, na hindi rin taga-sanlibutan. Ilaan mo sila para sa iyo sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong sinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman, sinusugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila'y iniukol ko sa iyo ang aking sarili, upang maiukol din nila ang kanilang sarili sa iyo sa pamamagitan ng katotohanan. Hindi lamang silang itinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin, dahil sa pahayag ng aking mga tagasunod. Ama, maging isa nawa silang lahat, kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo. Gayon din naman, maging isa nawa sila sa atin upang ang mga tao sa daigdig ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. Ibinigay ko na sa kanila ang karangalan ibinigay mo sa akin, upang sila'y ganap na maging isa, gaya ng ikaw at ako ay iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin, upang lubusan silang maging isa. At sa gayon, makikilala ng mga tao sa daigdig na sinugo mo ako at sila'y minamahal mo, katulad ng pagmamahal mo sa akin. Ama, sila ay ibinigay mo sa akin, at nais kong makasama sila sa kinaroroonan ko, upang makita nila ang karangalang bigay mo sa akin, sapagkat minahal mo na ako bago pa nilikha ang daigdig. Makatarungang Ama, hindi ka nakikilala ng mga tao sa daigdig, ngunit nakikilala kita, at nalalaman ng mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakilala na kita sa kanila, at patuloy kitang ipapakilala, upang ang pagmamahal mo sa akin ay manatili sa kanila, at ako'y manatili rin sa kanila. Pagkatapos ng panalangin ito, umalis si Jesus kasama ang kaniyang mga alagad. Tumawid sila sa batis ng Cedron at pumasok sa isang halamanan doon. Alam ng taksil na si Judas ang lugar na iyon sapagkat doon madalas magpunta si Jesus at ang kaniyang mga alagad. Dumating sila sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Maupo muna kayo rito at mananalangin ako. At isinama niya sina Pedro, Santiago at Juan. Nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Sinabi niya sa kanila, Ang puso ko'y puno ng hapis at halos aking ikamatay. Maghintay kayo rito at magbantay. Lumayo siya ng kaunti, at pagkatapos ay nagpatira pa upang manalangin na kung maaari wag nang sumapit sa kanya ang oras ng paghihirap. Ama ko, sabi niya, magagawa mo ang lahat ng bagay. Alisin mo sa akin ang paghihirap na ito, ngunit huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod. Nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, Natutulog ka ba, Simon? Hindi ka ba makapagbantay kahit isang oras man lamang? Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Muling lumayo si Jesus upang manalangin at inulit niya ang kanyang kahilingan. Nagbalik siyang muli sa kanyang mga alagad at sila'y naratnan niyang natutulog dahil sila'y antok na antok at hindi nila malaman kung ano ang kanilang sasabihin. Sa ikatlo niyang pagbabalik ay sinabi niya sa kanila, Natutulog pa ba kayo at namamahinga? Tama na at dumating na ang oras upang ang anak ng tao'y ibigay sa kamay ng masasamang tao. Magsitayo kayo. Narito na ang magtataksil sa akin.
Isinama ni Jesus ang kanyang mga alagad sa isang lugar na tinatawag na Gethsemane. Sinabi niya sa kanila, Dito muna kayo at mananalangin ako sa dako roon. ngunit isinama niya sina Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo. Nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Kaya't sinabi niya sa kanila, Ako'y puno ng hapis na halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at samahan ninyo ako sa pagpupuyat. lumayo siya ng kaunti. Nagpatira pa siya at nanalangin. Ama ko, kung maaari, ilayo mo sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Ngunit hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. Nagbalik siya at tinatnan niyang natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, Talaga bang hindi kayo makapagpuyat na kasama ko kahit isang oras man lamang? Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. muli siyang lumayo at nanalangin. Ama ko, kung hindi maaaring maialis ang kopang ito, malibang inumin ko, mangyari ang iyong kalooban. Muli siyang nagbalik at dinatnan na naman niyang natutulog sila sapagkat sila'y antok na antok. Iniwan niya uli ang tatlong alagad at muli siyang nanalangin at yun din ang kanyang sinabi. Nagbalik na naman siya sa mga alagad at sinabi sa kanila, Natutulog pa ba kayo at nagpapahinga? Dumating na ang oras ng anak ng tao ay pagkakanulo sa mga makasalanan. Bumangon kayo at tayo na. Narito na ang magtataksil sa akin. Gaya ng kanyang kinaugalian, umalis si Jesus at nagpunta sa bundok ng mga olibo, kasama ang mga alagad. Pagdating doon, sinabi niya sa kanila, Manalangin kayo upang hindi kayo madaig ng tukso. Pumunta siya ng di kalayuan sa kanila, lumuhod at nanalangin. Ama, Sabi niya, kung maaari, ilayo mo sa akin ang kopang ito. Ngunit huwag ang kalooban kong masunod, kundi ang kalooban mo. nagpakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya. Dala ng matinding hapis, siya'y nanalangin ng lalong taimtim at tumulo sa lupa ang kanyang pawis na parang malalaking patak ng dugo. Pagkatapos manalangin, siya'y tumayo at lumapit sa kanyang mga alagad. Naratnan niyang natutulog ang mga ito dahil sa labis na kalungkutan. Bakit kayo natutulog? Tanong niya, Bumangon kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Nagsasalita pa si Jesus nang dumating si Judas na isa sa 12 alagad. May kasama siyang maraming tao na may mga dalang tabak at pamalo. Sila'y isinugo ng mga punong pari, mga tagapagturo ng kautusan at mga pinuno ng bayan. Ito ang hudyat na ibinigay sa kanila ng taksil. Ang hahalikan ko, iyon ang inyong hinahanap. Dakpin niyo siya at huwag pabayaang makatakas. Pagdating ni Judas, agad siyang lumapit kay Jesus. Guro, Ang bati niya at ito'y kanyang hinalikan. Sinunggaban nga at dinakip ng mga tao si Jesus. Nagbunot ng tabak ang isa sa mga alagad at tinaga ang alipin ng pinakapunong pari at natagpas ang taingan niyon. Sinabi ni Jesus sa mga tao, Ako ba'y tulisan? At naparito kayong may dalang tabak at pamalo upang ako'y dakpin? Araw-araw akong nagtuturo sa templo at naroon din kayo. Ngunit hindi ninyo ako dinakip. Subalit kailangang matupad ang sinasabi ng kasulatan. Tumakas ang lahat ng mga alagad at iniwan siya. Sinusundan si Jesus ng isang binatang walang damit kundi ang balabal niyang lino. Sinunggaban ito ng mga tao, ngunit iniwan niya ang kanyang balabal at tumakas na hubad. Nagsasalita pa si Jesus nang dumating si Judas na isa sa 12.
may kasama siyang maraming tao na may dalang mga tabak at pamalo. Sugo sila ng mga punong pari ng mga Hudyo at mga pinuno ng bayan. Bago pa sila dumating doon, sinabi na ng taksil sa kanyang mga kasama, Kung sino ang halikan ko, siya ang dakpin ninyo. Nilapitan agad niya si Jesus at binati. Magandang gabi po, Guro. Sa kahinagkan, sinabi sa kanya ni Jesus, Kaibigan, gawin mo na ang sadya mo. at siya ay nilapitan nila at dinakip. Nagbunot ng tabak ang isa sa mga kasama ni Jesus at tinaga ang utusan ng pinakapunong pari ng mga Hudyo at natagpas ang tenga niyon. Sinabi sa kanya ni Jesus, Ibalik mo yung tabak sa lalagyan. Ang gumagamit ng tabak ay sa tabak mamamatay. Hindi mo ba alam na kung hihingi ako ng tulong sa aking ama, ay padadalhan agad niya ako ng libu-libong mga anghel? Ngunit paanong matutupad ang mga kasulatan na nagsasabing ito'y dapat mangyari? binalingan niya ang mga tao at sinabi, Ako ba'y tulisan at naparito kayong may mga tabak at pamalo upang ako'y dakpin? Araw-araw ay nauupo ako sa templo na nagtuturo at hindi ninyo ko dinakip. Ngunit nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinulat ng mga propeta. Tumakas ang mga alagad at iniwan siyang mag-isa. Nagsasalita pa si Jesus nang dumating ang maraming taong pinangungunahan ni Judas, isa sa 12. Nilapitan niya si Jesus upang halikan. Subalit sinabi ni Jesus, Judas, ipagkakanulo mo ba ang anak ng tao sa pamamagitan ng isang halik? Nang makita ng mga alagad ang mangyayari ay sinabi nila, Panginoon, gagamitin na ba namin ang aming tabak? at tinaga ng isa sa kanila ang alipin ng pinakapunong pari ng mga Hudyo at natagpas ang kanang tainga nito. Sinabi ni Jesus, Tama na yan. hinipo niya ang tainga ng alipin at yon ay naghilom agad. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa mga punong pari, sa mga pinuno ng mga bantay sa templo at sa pinuno ng bayan na naparoon upang dakpin siya, Ako ba'y tulisan at naparito kayong may mga tabak at mga pamalo? Araw-araw akong nagtuturo sa templo at naroon din kayo. Ngunit hindi ninyo ko dinakip. Subalit ngayon ay panahon na ninyo at ng kapangyarihan ng kadiliman. Pumunta doon si Judas, kasama ang ilang pinuno ng mga bantay sa templo at isang pulutong ng mga kawal Romano na padala ng mga punong pari ng mga Hudyo at mga Pariseo. May dala silang mga lampara, sulo at sandata. Alam ni Jesus ang lahat ng mangyayari sa kaniya, kaya't sila ay sinalubong niya at tinanong, Sino ang hinahanap ninyo? Si Jesus na taga Nazaret. Tugon nila. At sinabi niya, Ako si Jesus. Kaharap nila noon si Judas na nagtaksil sa kaniya. Nang sabihin niyang, Ako si Jesus, napaurong sila at natumba. Muli siyang nagtanong, Sino nga ba ang hinahanap ninyo? Si Jesus na taga Nazaret. Sagot nila. Sumagot si Jesus, Sinabi ko na sa inyong ako si Jesus. Kung ako ang hinahanap ninyo, hayaan ninyong umalis sa mga taong ito. Sa gayon, natupad ang kanyang sinabi, Ama, walang napahamak kahit isa sa mga ibinigay mo sa akin. Binunot ni Simon Pedro ang kanyang tabak at tinaga ang alipin ng pinakapunong pari ng mga Hudyo. Natagpas ang kanang tainga ng aliping iyon na ang pangalay Malco. Sinabi ni Jesus kay Pedro, Ibalik mo ang iyong tabak sa lalagyan. Dapat kong inumin ang kopa ng paghihirap na ibinigay sa akin ng Ama. Dinakip nga si Jesus at ginapos ng mga bantay sa templo at ng mga kawal na Romano na pinamumunuan ng isang kapitan. Siya'y dinala muna kay Anas na biyenan ni Caiphas, ang pinakapunong pari ng mga Hudyo ng taong iyon. Si Caiphas ang nagpayo sa mga pinuno ng mga Hudyo na mas mabuti para sa kanila na isang tao lamang ang mamatay para sa bayan. Sumunod kay Jesus si Simon Pedro at ang isa pang alagad. Kilala ng pinakapunong pari ng mga Hudyo ang alagad na ito,
kaya't nakapasok siyang kasama ni Jesus hanggang sa patio ng bahay ng pinakapunong pari. Naiwan naman si Pedro sa labas ng pintuan, kaya lumabas ang alagad na kilala ng pinakapunong pari. Kinausap ang dalagang nagbabantay sa pinto at pinapasok si Pedro. Si Pedro'y tinanong ng dalaga, "Hindi ba't isa ka sa mga alagad ng taong yan?" Hindi! Sagot ni Pedro. Maginaw noon, kaya't nagpabaga ng uling ang mga utusan at ang mga bantay at nagumpukan sila sa paligid ng apoy upang magpainit. Nakihalo sa kanila si Pedro at nagpainit din. Tinanong si Jesus ng pinakapunong pari ng mga Hudyo tungkol sa kaniyang mga alagad at sa kaniyang mga itinuturo. Sumagot si Jesus, Hayagan ako nagsasalita sa madla at lagi akong nagtuturo sa mga sinagoga at sa templo na pinagtitipunan ng mga Hudyo. Wala akong sinabi ng palihim. Bakit ako ang tinatanong ninyo? Ang tanungin ninyo yung mga nakarinig sa akin. Alam nila kung ano ang sinabi ko. Pagkasabi nito'y sinampal siya ng isa sa mga pinuno ng mga bantay na naroroon. Bakit mo sinasagot ng ganyan ang pinakapunong pari ng mga Hudyo? Tanong niya. Sinagot siya ni Jesus, Kung nagsalita ako ng masama, patunayan mo. Ngunit kung mabuti ang sinabi ko, bakit mo ako sinampal? Pagkatapos, si Jesus ay nakagapos pa rin ng ipinadala ni Anas kay Caiphas, ang pinakapunong pari ng mga Hudyo. Dinala nila si Jesus sa bahay ng pinakapunong pari. Nagkakatipon doon ang lahat ng mga punong pari, mga pinuno ng bayan, at mga tagapagturo ng kautusan. Si Pedro'y sumunod kay Jesus, ngunit malayo ang agwat. Nagtuloy siya hanggang sa patio ng pinakapunong pari at naupo na kasama ng mga bantay na nagpapainit sa tabi ng apoy. Ang mga punong pari at ang buong Sanhedrin ay naghahanap ng maipaparatang kay Jesus upang siya'y maipapatay, ngunit wala silang makita. Maraming ang saksi ang nagsasabi ng kasinungalingan laban sa kanya, ngunit hindi naman nagkakaisa ang kanilang mga patotoo. May ilang sumaksi ng kasinungalingan laban sa kanya. Narinig naming sinabi ng taong yan, "Gigibayin ko ang templong ito na gawa ng tao, at sa loob ng 3 araw ay magtatayo ako ng iba na di gawa ng tao." Ngunit hindi pa rin nagkaisa ang kanilang mga patotoo. Tumindig ang pinakapunong pari sa harap ng kapulungan at tinanong si Jesus, "Wala ka bang isasagot sa paratang nila sa'yo?" Walang ibig si Jesus at hindi sumagot ng anuman. Muli siyang tinanong ng pinakapunong pari, "Ikaw bang Mesias na anak ng Diyos na kapuri-puri?" Ako nga. Sagot ni Jesus, At makikita ninyo ang anak ng taong nakaupo sa kanan ng makapangyarihan sa lahat. Makikita rin ninyo siyang dumarating na nasa alapaap ng kalangitan. Pinunit ng pinakapunong pari ang sariling kasuotan at sinabi, "Hindi na natin kailangan ng mga saksi. Narinig ninyo ang kanyang paglabastangan sa Diyos. Ano ang pasa ninyo?" At ang hatol nilang lahat ay nararapat siyang mamatay. At siya'y sinimulan nilang pahirapan. Dinuraan siya ng inan, piniringan at pinagsusuntok. Hulaan mo nga, sinong sumuntok sa'yo? Sabi nila, at pinagsasampal siya ng mga bantay. Dinala si Jesus ng mga dumakip sa kanya sa bahay ni Caiphas, ang pinakapunong pari ng mga Hudyo. Doon nagkakatipon ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga pinuno ng bayan. Sumunod si Pedro, ngunit hindi gaanong lumalapit. Pagdating sa tahanan ng pinakapunong pare, pumasok din siya sa bakuran at naupo sa patio kasama ng mga bantay. Ibig niyang makita kung ano ang mangyayari. Samantala, ang mga punong pare ng mga Hudyo at iba pang kabilang sa Sanhedrin ay naghahanap ng sinungaling ng saksi laban kay Jesus upang ito'y maipapatay. Kahit na maraming humarap at sumaksi ng kasinungalingan tungkol sa kanya, wala silang matagpo ang makakapagpatutuong si Jesus ay dapat mamatay. Sa wakas, may 2 humarap at nagsabi,
Sinabi ng taong ito na kaya daw niyang gibain ang templo ng Diyos at muling itayo sa loob ng 3 araw. Tumindig ang pinakapunong pari at sinabi kay Jesus. Wala ka bang isasagot sa paratang na ito laban sa'yo? Ngunit hindi umimik si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng pinakapunong pari, Iniutos ko sa'yo sa ngalan ng Diyos na buhay. Sabihin mo sa amin kung ikaw ang Mesyas na anak ng Diyos. Sumagot si Jesus. Kayo na ang nagsabi. At sinasabi ko pa sa inyo, di na magtatagal at makikita ninyo ang anak ng taong nakaupo sa kanan ng makapangyarihang Diyos at dumarating na nasa alapap. Pagkarinig nito, pinunit ng pinakapunong pari ang sariling damit at sumigaw. Ginabastangan niya ang Diyos! Hindi na natin kailangan ng magsaksi. Narinig ninyo ang kanyang paglabastangan sa Diyos. Ano ang pasya ninyo? Sumagot sila. Dapat siyang mamatay! At dinuraan nila si Jesus sa mukha at pinagsusuntok. Pinagsasampal naman siya ng iba at kinutya. Hoy! Kristo! Hulaan mo nga kung sinong sumampal sa'yo! Si Pedro naman ay nasa patio sa ibaba nang lumapit ang isang babaeng katulong ng pinakapunong pari. Nakita niya si Pedro na nagpapainit sa apoy. Pinagmasdang mabuti at pagkatapos ay sinabi, Kasama ka rin ni Jesus na taga Nazareth. Ngunit nagkaila si Pedro. Wala akong nalalaman sa sinasabi mo. Sagot niya. Umalis siya at nagpunta sa labasan at tumilaok ang manok. Nakita na naman siya ng babaeng katulong at sinabi sa mga naroon, Ang taong ito ay isa sa kanila. At muling nagkaila si Pedro. Makalipas ang ilang sandali ay sinabi naman kay Pedro ng mga nakatayo roon, Talagang isa ka sa kanila. Taga Galilea ka rin, hindi ba? Sumpain man ako ng langit. Talagang hindi ko nakikilala ang taong yan. Sagot ni Pedro. Siya namang pagtilaok uli ng manok. Naalala ni Pedro ang sinabi sa kanya ni Jesus. Bago tumilaok ng makalawa ang manok, ay 3 beses mo kong ikakaila. Nanlumos siya at nanangis. Samantala, si Pedro ay nakaupo noon sa patio. Nilapitan siya ng isang utosang babae at sinabi sa kanya, Kasamahan ka rin ni Jesus na taga Galilea, hindi ba? Ngunit nagkaila si Pedro sa harap ng lahat. Wala akong nalalaman sa sinasabi mo. Sagot niya. Pumunta siya sa may pintuan at nakita siya ng isa pang utosang babae. Sinabi nito sa mga naroon, Ang taong ito ay kasamahan ni Jesus na taga Nazaret. Muling nagkaila si Pedro. Isinusumpa ko. Hindi ko nakikilala ang taong yun. Maya-maya'y lumapit kay Pedro ang mga naroon. Sabi nila, Isa ka nga sa mga tauhan niya. Halatang halata ka sa iyong punto. Mamatay man ako. Talagang hindi ko nakikilala ang taong yan. Sagot ni Pedro. At siyang pagtilaok ng manok. Naalala ni Pedro ang sinabi ni Jesus. Bago tumilaok ang manok, 3 beses mo akong ikakaila. Lumabas siya at tumangis ng buong kapaitan. Dinakip nga nila si Jesus at dinala sa bahay ng pinakapunong pari ng mga Hudyo. Si Pedro na may sumunod sa kanila, ngunit malayo ang agwat. Nagsiga sila sa gitna ng patio at naupo sa paligid ng apoy. At si Pedro ay nakiumpok sa kanila. Nang makita siya ng isang utosang babae, siya'y pinagmasdang mabuti. Pagkatapos ay sinabi ng babae, Kasama rin ni Jesus ang taong ito. Ngunit ikinailayo ni Pedro at sinabi sa babae, Aba, hindi ko siya kilala. Pagkaraan ng ilang sandali, mayroon uling nakapansin sa kanya at siya'y tinanong, Hindi ba't kasamahan ka rin nila? Ngunit sumagot siya, Nagkakamali kayo, Ginoo? Pagkalipas ng may isang oras, iginiit naman ng isa sa naroon, Kasama nga ni Jesus ang taong ito, sapagkat isa rin siyang Galileo. Ngunit sumagot si Pedro, Ginoo, hindi ko nalalaman ang sinasabi ninyo. Nagsasalita pa siya nang tumilaok ang manok. Lumingon ang Panginoon at tumingin kay Pedro. At naalala ni Pedro ang sinabi ng Panginoon, Bago tumilaok ang manok sa araw na ito, ay 3 beses mo akong ikakaila.
lumabas si Pedro at umiyak ng buong pait. Habang nagaganap ang mga ito, si Simon Pedro ay patuloy na nagpapainit sa tabi ng apoy. Siya'y tinanong ng mga naroon, Hindi ba't alagad ka rin ng taong yan? Hindi! Sagot ni Pedro. Tinanong naman siya ng isa sa mga utusan ng pinakapunong pari ng mga Hudyo at kamag-anak ng lalaking natagpasan niya ng tainga. Hindi ba ikaw ang nakita kong kasama ni Jesus sa halamanan? Muling ikinaila ito ni Pedro at siya namang pagtilaok ng manok. Kinaumagahan, nagpulong agad ang mga punong pari ng mga Hudyo, mga pinuno ng bayan, mga tagapagturo ng kautusan, at iba pang bumubuo ng Sanhedrin. Ipinagapos nila si Jesus at dinala kay Pilato. Kinaumagahan, nagpulong ang mga punong pari ng mga Hudyo at mga pinuno ng bayan kung paano nilang may papapatay si Jesus. Kaya siya'y iginapos nila at dinala kay Pilato, na siyang gobernador doon. Kinaumagahan ay nagtipo ng Sanhedrin na binubuo ng mga pinuno ng bayan, mga punong pari, at mga tagapagturo ng kautusan. Iniharap sa kanila si Jesus at siya'y tinanong nila, Sabihin mo sa amin kung ikaw ang Mesyas. Sumagot si Jesus, Sabihin ko man sa inyo ay hindi kayo maniniwala. Kung tanungin ko naman kayo ay hindi kayo sasagot. Ngunit sinasabi ko sa inyo, mula ngayon ang anak ng tao ay uupo sa kanan ng makapangyarihang Diyos. Ibig mo bang sabi, ikaw ang anak ng Diyos? Tanong ng lahat. Kayo na rin ang nagsasabi. Tugon niya, Hindi na natin kailangan ng mga saksi. Tayo na mismo nakarinig mula sa sarili niyang bibig. Sabi nila. Nang makita ni Judas na si Jesus ay nahatulang mamatay, nagsisi siya at isinauli sa mga punong pare at mga pinuno ng bayan ang 30 salaping pilak. Sinabi niya, Nagkasala ko. Ipinagkanulo ko ang dugo ng taong wala ni bahid ng kasalanan. Ano pakialam namin sa'yo? Bahala ka sa buhay mo. Sagot nila. Inihagis ni Judas sa loob ng templo ang mga salaping pilak at pagkaalis doon, siya'y nagbigti. Pinulot ng mga punong pare ang mga salaping pilak. Sinabi nila, Labag sa kautusan na ilagay ang salaping ito sa kabangyaman ng templo sapagkat bayad ito sa buhay ng isang tao. Nagkaisa sila na ang salaping iyon ay ibili ng bukid ng isang magpapalayok upang gawing libingan ng mga dayuhan. Mula noon, ang bukid na iyon ay tinawag na Bukid ng Dugo hanggang sa panahong ito. Sa ganitong paraan, natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias. Kinuha nila ang 30 salaping pilak. Ang halagang katumbas niya ayon sa mga Israelita at ginamit ito upang bilhin ang bukid ng isang magpapalayok ayon sa inutos sa akin ng Panginoon. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong sa kanya ni Pilato. Kayo ang may sabi niyan. Tugon naman ni Jesus. Nagharap ng maraming paratang ang mga punong pari laban kay Jesus, kaya't siya'y muling tinanong ni Pilato. Wala ka bang isasagot? Narinig mo ang dami ng kanilang paratang laban sa iyo. Ngunit hindi pa rin tumugon si Jesus, kaya't nagtaka si Pilato. Iniharap si Jesus sa gobernador at siya'y tinanong nito, Ikaw nga ba ang hari ng mga Hudyo? Sumagot si Jesus, Kayo na ang may sabi. Ngunit nang paratangan siya ng mga punong pari at ng mga pinuno ng bayan, hindi siya umimik. Kaya't sinabi sa kanya ni Pilato, Hindi mo ba narinig ang paratang nila laban sa iyo? Ngunit hindi pa rin siya umimik, kaya't nagtaka ng labis ang gobernador. Tumindig ang buong Sanhedrin at dinala si Jesus kay Pilato. Siya ay pinaratangan nila ng ganito, Napatunayan po namin na sinusulsulan ng taong ito ang aming mga kababayan upang makimaksik. Ang mga tao ay pinagbabawalan niya magbayad ng buwis sa emperador. At nagpapanggap pa siyang siya raw ang Mesyas, isang hari. Tinanong siya ni Pilato,
Ikaw nga ba ang hari ng mga Hudyo? Kayo na ang nagsasabi. Tugon ni Jesus. Sinabi ni Pilato sa mga punong pari ng mga Hudyo at sa mga tao, Wala akong makitang kasalanan sa taong ito. ngunit mapilit sila at ang wika. Sa pamamagitan ng kanyang mga turo, ay inuudyo kanyang maghimagsik ang buong taga-Judea. Nagsimula siya sa Galilea at ngayon narito na. Nang marinig ito ni Pilato, itinanong niya kung si Jesus ay taga-Galilea nga. At nang malaman niyang si Jesus ay sakop ni Haring Herodes, ipinadala niya si Jesus kay Herodes, na nagkataon namang nasa Jerusalem ng mga araw na yon. Tuwang-tuwa si Herodes nang makita niya si Jesus. Matagal na niyang ibig makita ito, sapagkat marami na siyang nabalitaan tungkol dito. Umaasa si Herodes na gagawa si Jesus ng ilang himala, at ibig niyang makita yon. Marami siyang itinanong kay Jesus, ngunit hindi ito sumagot kahit kaunti. Samantala, ang mga punong pari naman at ang mga tagapagturo ng kautusan ay nakatayo doon at walang tigil ng kapaparatang kay Jesus. Dahil dito, siya'y hinama at tinuya ni Herodes at ng mga kawal nito. Siya'y sinuutan nila ng maringal na damit at ipinabalik kay Pilato. At nang araw ding iyon, naging magkaibigan sina Herodes at Pilato na dati magkagalit. Maaga pa, dinala na si Jesus sa palasyo ng gobernador mula sa bahay ni Caifas. Hindi pumasok ang mga pinuno ng mga Hudyo sa palasyo ng gobernador upang sila'y huwag maituring na di karapat-dapat kumain ng hapunang Pampaskwa. Kaya't si Pilato ay lumabas sa palasyo at tinanong sila, Ano ang sakdal ninyo laban sa taong ito? Sila'y sumagot, Hindi po namin siya dadalhin sa inyo kung hindi siya gumawa ng masama. Sinabi sa kanila ni Pilato, Dalhin ninyo siya at hatulan ayon sa inyong batas. Subalit sumagot ang mga Hudyo, Wala po kaming kapangyarihang humatol ng kamatayan kanino man. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Jesus kung paano siya mamamatay. Si Pilato ay pumasok uli sa palasyo at ipinatawag si Jesus. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong niya. Sumagot si Jesus, Yan ba'y sarili mong palagay? O may ibang nagsabi sa iyo? Hindi ako Hudyo. Tugon ni Pilato. Ang mga kababayan mo at ang mga punong pari ng mga Hudyo ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo? Sumagot si Jesus, Ang kaharian ko'y hindi sa daigdig na ito. Kung sa daigdig na ito ang aking kaharian, ipinakipaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi na ipagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi sa daigdig na ito ang aking kaharian. Kung ganon, isa kang ang hari? Sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus, Ikaw nang nagsasabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa daigdig, upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan. Ano ba ang katotohanan? Tanong ni Pilato. Pagkasabi nito, muling lumabas si Pilato at sinabi sa mga Hudyo, Wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Ngunit ayon sa inyong kaugalian, dapat akong magpalaya ng isang bilanggo sa pista ng Paskwa. Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? Hindi! Sigaw nila. Hindi siya, kundi si Barabas! Si Barabas ay isang tulisan. Tuwing pista ng Paskwa, si Pilato ay nagpapalaya ng isang bilanggo, sino mang hilingin sa kanya ng taong bayan. May isang bilanggo noon na ang pangalan ay Barabas. Kasama siya sa mga naghimagsik at nakapatay siya noong panahon ng himagsikan. Nang lumapit ang mga tao kay Pilato upang hilingin sa kanya na gawin niya ang dati niyang ginagawa, tinanong sila ni Pilato, Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? Alam ni Pilato na inggit lamang ang nag-udyok sa mga punong pari upang isakdal si Jesus.
ngunit sinulsulan ng mga punong pari ang mga tao na si Barabas ang hilinging palayain. Kaya't muli silang tinanong ni Pilato, Ano naman ang gusto ninyong gawin ko sa taong ito na tinatawag yung hari ng mga Hudyo? Ipako siya sa cross! sigaw ng mga tao. Bakit? Ano ba ang kasalanan niya? Tanong ni Pilato. Ngunit lalo pang sumigaw ang mga tao. Ipako siya sa krus! Sa paghahangad ni Pilato na mapagbigyan ng mga tao, pinalaya niya si Barabas at si Jesus naman ay kanyang ipinahagupit at pagkatapos ay ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Kinaugalian na ng gobernador na tuwing Paskwa ay magpalaya ng isang bilanggo, sino mang mahiling ng taong bayan. May isang kilalang bilanggo noon na ang pangalan ay Barabas. Kaya't nang magkatipo ng mga tao ay tinanong sila ni Pilato, Sino ang ibig ninyong palayain ko? Si Barabas o si Jesus na tinatawag na Mesiyas? Alam ni Pilato na naiinggit lamang sila kaya nila isinakdal si Jesus. Bukod dito, nang si Pilato ay nakaupo sa hukuman, nagpasabi ang kanyang asawa, Huwag kang makialam sa taong yan. Wala siyang kasalanan. Ngayon ay pinapahirapan ako ng aking panaginip tungkol sa kanya. Ang mga tao na may sinulsulan ng mga punong pari ng mga Hudyo at ng mga pinuno ng bayan na hilingin kay Pilato na si Barabas ang palayain at si Jesus ay ipapatay. Muli silang tinanong ng gobernador, Sino sa dalawa ang ibig ninyong palayain ko? Si Barabas! sigaw ng mga tao. Sinabi sa kanila ni Pilato, Kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Mesiyas? at sumagot ang lahat, Ipako siya sa krus! Bakit? Ano ang nagawa niyang masama? tanong ni Pilato. Ngunit lalo pang lumakas ang kanilang sigawan. Ipako siya sa krus! Nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa at malamang pa'y magkagulo, nagpakwa siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harap ng mga tao. Wala akong pananagutan sa dugo ng taong ito. Bahala kayo. Sabi niya. Sumagot naman ang mga tao, Pananagutan namin at ng aming mga anak ang dugo niya! Pinalaya nga ni Pilato si Barabas at pinahagupit naman si Jesus. Pagkatapos, ibinigay siya sa kanila upang ipako sa krus. Ipinatawag ni Pilato ang mga punong pari, ang mga pinuno ng bayan at ang mga tao. Sinabi niya sa kanila, Isinakdal niyo sa akin ang taong ito sa kasalanang panunulusol sa mga taong bayan na maghimagsik. Siniyasat ko siya sa harap niyo at napatunayan kong walang katotohanan ang mga paratang niyo sa kanya. Gayon din si Herodes. Kaya ipinabalik niya sa atin si Jesus. Hindi siya dapat hatulan ng kamatayan. Wala siyang kasalanan. Ipahahagupit ko na lamang siya at pagkatapos ay aking palalayain. subalit sabay-sabay na sumigaw ang madla. Patayin ang taong yan! Palayain si Barabas! Si Barabas ay nabilanggo dahil sa paghihimagsik na nangyari sa lungsod at dahil din sa salang pagpatay. Sa pagnanais na mapalaya si Jesus, minsan pang nagsalita sa kanila si Pilato. Ngunit sumigaw ang mga tao, Ipako sa krus! Ipako siya sa krus! Ikatlong ulit na sinabi sa kanila ni Pilato, Bakit? Ano ba ang ginawa niyang masama? Wala akong makitang dahilan upang siya'y ipapatay. Ipahahagupit ko na lamang siya at pagkatapos ay palalayain. Ngunit lalo nilang ipinagsigawan na si Jesus ay dapat ipako sa krus. Nanaig ang kanilang sigaw, kaya't ipinasya ni Pilato na pagbigyan ng kanilang kahilingan. Pinalaya niya ang taong nabilanggo dahil sa paghimagsik at pagpatay. At ibinigay niya si Jesus sa kanila upang gawin ang kanilang kagustuhan. Kaya't ipinakuha ni Pilato si Jesus at ipinahagupit.
Ang mga kawal ay kumuha ng sangang matinik, ginawang korona at ipinutong kay Jesus. Siya ay sinuotan nila ng balabal na kulay ube at bawat isa'y lumalapit sa kaniya at patuyang bumabati. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo! At kanilang pinagsasasampal si Jesus. Lumabas uli si Pilato at sinabi sa mga tao, Ihaharap ko siya sa inyo upang malaman ninyo na wala akong makitang kasalanan sa kanya. At inilabas nga si Jesus na may koronang tinik at balabal na kulay ube. Sinabi sa kanila ni Pilato, Heto! Pagmasdan niyo siya! Pagkakita sa kaniya ng mga punong pari ng mga Hudyo at ng mga bantay, sila'y nagsigawan. Ipako siya sa krus! Ipako sa krus! Sinabi ni Pilato, Kunin niyo siya at kayo ang magpako sa kanya. Wala akong makitang kasalanan sa kanya. Sumagot ang mga Hudyo, Ayon sa aming kautusay, nararapat siyang mamatay sapagkat siya nagpapanggap na anak ng Diyos. Lalong natakot si Pilato nang marinig niya ang sinabi nila. Muli siyang pumasok sa palasyo at tinanong si Jesus, Taga saan ka ba? Subalit, hindi tumugon si Jesus. Ayaw mo bang makipag-usap sa akin? Tanong ni Pilato, Hindi mo ba alam na may kapangyarihan akong palayain ka o ipapako sa krus? Sumagot si Jesus, Magagawa mo lamang yan, sapagkat ipinagkaloob sa iyo ng Diyos ang kapangyarihang yan, kaya't mas mabigat ang kasalanan nang nagdala sa akin dito sa iyo. Nang marinig ito ni Pilato, lalo pa niyang hinangad na palayain si Jesus. Ngunit nagsigawan ang mga tao. Kapag pinalaya mo ang taong yan, hindi ka kaibigan ng emperador. Ang sino mang nagpapanggap na hari ay kalaban ng emperador. Pagkarinig ni Pilato sa mga salitang ito, inilabas niya si Jesus at siya'y umupo sa hukuman sa dakong tinatawag na ang plataporma, Gabata sa wikang Hebreo. Araw noon ng paghahanda sa Paskwa at mag-aalas 12 na ng tanghali. Sinabi ni Pilato sa mga Hudyo, Narito ang inyong hari! Sumigaw sila, Patayin siya! Patayin! Ipako sa krus! Ipapako ko ba sa krus ang inyong hari? Tanong naman ni Pilato. Sumagot ang mga punong pari ng mga Hudyo, Wala kaming hari, kundi ang emperador. kaya't si Jesus ay ibinigay sa kanila ni Pilato upang ipako sa krus. Kinuha nga nila si Jesus. Dinala ng mga kawal si Jesus sa bakuran ng palasyo ng gobernador at kanilang tinipon doon ang buong batalyon. Sinuutan nila si Jesus ng balabal na kulay ube. Kumuha sila ng sangang matinik, ginawa yung korona at ipinutong sa kanya. Pagkatapos, sila'y patuyang nagpugay at bumati sa kanya. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo! Siya'y pinaghahampas sa ulo, pinagduduraan at pakutyang niluhod-luhuran. Matapos kutyain, siya'y hinubaran nila ng balabal na kulay ube, sinuutan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Dinala ng mga kawal ng gobernador si Jesus sa palasyo ng gobernador at nagkatipon ang buong batalyon sa paligid niya. Siya'y hinubaran nila at sinuutan ng isang balabal na matingkad na pula. Kumuha sila ng sangang matinik, ginawang korona at ipinutong sa kanya. Pagkatapos ay pinahawak siya ng halamang tambo sa kanang kamay. Siya'y ininsulto nila at niluhod-luhuran at pinati ng ganito, Mabuhay ang hari ng mga Hudyo! Siya'y pinagduduraan pa nila. Kinuha nila ang tambo at ito'y inahampas sa kanyang ulo. Matapos kutyain, hinubad nila ang balabal at muling sinuutan ng sariling damit. Pagkatapos, inilabas siya upang ipako sa krus. Samantala,
Si Jesus ay nililibak at binubugbog ng mga nagbabantay sa kanya. Siya'y piniringan nila at tinatanong, Hulaan mo nga, sinong sumuntok sa'yo? marami pang panlalait ang ginawa nila sa kanya. Nasa lubong nila sa daan ang isang lalaking galing sa bukid. Si Simong taga Sirene, ama ni na Alejandro at Rufo. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Kanilang dinala si Jesus sa lugar na tinatawag na Golgota, na ang ibig sabihin, pook ng pungong. Binigyan siya ng alak na may kahalong mira, ngunit hindi niya ito ininom. Ipinako siya sa krus at saka pinaghati-hatian ang kanyang damit sa pamamagitan ng palabunutan. Paglabas ng lunsod, nakita nila ang isang lalaking taga Sirene na ang pangalay Simon. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Dumating sila sa lugar na tinatawag na Golgota, na ang ibig sabihin ay puok ng bungo. Binigyan nila si Jesus ng alak na hinaluan ng abdo, ngunit nang matikman niya yon, ay hindi niya ininom. Si Jesus ay dinala ng mga kawal. Nasa lubong nila sa daan si Simon na taga Sirene, na noon ay galing sa bukid. Siya ay pinigil nila at ipinapasan sa kanya ang krus kasunod ni Jesus. Sinusundan si Jesus ng maraming tao, kabilang ang ilang babaeng nananaghoy at tumatangis dahil sa kanya. Nilingon sila ni Jesus at sinabi, Mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan. Ang tangisan ninyo ay ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang mga araw na sasabihin nila, mapalad ang mga baog, ang mga sinapupunang hindi nagdalang tao, at ang mga dibdib na hindi nagpasuso. Sa mga araw na iyo'y sasabihin ng mga tao sa mga bundok, Kumuho kayo sa amin, at sa mga burol, tabunan ninyo kami, sapagkat kung ganito ang ginagawa sa kahoy na sariwa, ano naman kaya ang mangyayari kung ito'y tuyo na? Inilabas siyang pasan ang kanyang krus papunta sa lugar na kung tawagi Dako ng Bungo, Golgota sa wikang Hebreo. Ikasyam ng umaga nang ipako siya sa krus. Isinulat sa itaas ng krus ang sakdal laban sa kanya, ang hari ng mga Hudyo. May dalawang tulisang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Ininsulto siya ng mga nagdaraan. Pailing-iling nilang sinasabi, O ano? Di ba ikaw ang gigiba sa templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Bumaba ka sa krus at iligtas mo ngayon ng iyong sarili. Kinukutya rin siya ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Wika nila sa isa't isa, Iniligtas niya ang iba, ngunit di may ligtas ang sarili. Makita lamang nating bumaba sa krus ang Mesiyas na yan na hari daw ng Israel. Maniniwala na tayo sa kanya. nilait din siya ng mga nakapakong kasama niya. Nang maipako na siya sa krus, pinaghati-hatian ng mga kawal ang kanyang mga damit sa pamamagitan ng palabunutan, at pagkatapos, naupo sila upang siya'y bantayan. Isinulat sa kanyang ulunan ang sakdal laban sa kanya. Ito'y si Jesus na hari ng mga Hudyo. May 2 tulisang kasama niyang ipinako sa krus, isa sa kanyang kanan at isa sa kaliwa. Ininsulto siya ng mga nagdaraan. Pailing-iling nilang sinasabi, Hindi ba't ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus! Kinutya rin siya ng mga punong pari ng mga Hudyo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pinuno ng bayan. Sinasabi nila, Iniligtas niya ang iba, ngunit ang sarili di mailigtas.
Di ba siyang hari ng Israel? Buwaba lang siya ngayon sa krus ay maniniwala na kami sa kanya. Nananalig siya sa Diyos at sinasabi niyang siyang anak ng Diyos. Tingnan natin kung ililigtas siya ng Diyos. Nilait rin siya ng mga tulisang ipinakong kasama niya. May 2 pang kriminal na inilabas ang mga kawal upang patayin kasama ni Jesus. Nang dumating sila sa isang bundok na tinatawag na bungo, ipinako nila sa krus si Jesus. Ipinako rin ang 2 kriminal, isa sa kanyang kanan at isa sa kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Pinaghati-hatian ng mga kawal ang damit ni Jesus. Sila'y nagpalabunutan upang malaman kung kani-kanino mapupunta ang bawat kasuotan niya. Ang mga tao na may nakatayo roon at nanonood habang si Jesus ay nililibak ng mga pinuno ng bayan. Iniligtas niya ang iba. Iligtas niya ngayon ang kanyang sarili kung siya nga ang Mesyas na hinihirang ng Diyos. Sabi nila. Nilibak din siya ng mga kawal. Nilapitan siya ng isa at inalok ng maasim na alak kasabay ng ganitong panunuya. Kung ikaw nga ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. Isinulat nila sa kanyang ulunan, ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuyari siya ng isa sa mga salaring nakabitin sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Mesyas? Iligtas mo yung sarili at pati na rin kami. Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama. Wala ka na bang takot sa Diyos? Ikaw may pinaparusahang katulad niya. Tama lamang na tayo'y parusahan ng ganito. Dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus. Sinasabi ko sa iyo, ngayon din ay isasama kita sa paraiso. Pagdating doon, siya'y ipinako sa krus kasama ng 2 pa. Isa sa gawing kanan at isa sa kaliwa. Isinulat ni Pilato ang ganitong mga salita at ipinalagay sa krus. Si Jesus na taga Nazaret, ang hari ng mga Hudyo. Nasusulat ito sa mga wikang Hebreo, Latin at Griego. Marami sa mga Hudyo ang nakabasa nito sapagkat malapit lamang sa lungsod ang dakong pinagpakuan kay Jesus. Kaya't sinabi ng mga punong pari ng mga Hudyo kay Pilato, Hindi sana niyo isinulat ang hari ng mga Hudyo, kundi sinabi ng taong ito, ako ang hari ng mga Hudyo. Sumagot si Pilato, Ang naisulat ko'y naisulat ko na. Nang maipako na ng mga kawal si Jesus, kinuha nila ang kaniyang kasuotan at pinaghati-hatian nilang 4. Kinuha rin nila ang kaniyang tunika. Ito'y walang tahi at hinabi ng buo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Kaya't nag-usap-usap ang mga kawal. Huwag natin punitin ito. Daanin na lamang natin sa palabunutan para malaman kung kanino ito mapupunta. Nangyari ito upang matupad ang isinasaad ng kasulatan. Pinaghati-hatian nila ang aking kasuotan at nagpalabunutan sila kung kanino mapupunta ang aking tunika. Ganoon nga ang ginawa ng mga kawal. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kaniyang ina at ang kapatid nitong babae at si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kaniyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito ay sinabi niya, Ginang, nariyan ang iyong anak. At sinabi niya sa alagad, Nariyan ang iyong ina.
Mula noon, sa bahay na ng alagad na ito tumira ang ina ni Jesus. Nagdilim sa buong lupain mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon. Nang 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus. Eloi! Eloi! Lema sabachthani! Na ang ibig sabihin ay, Diyos ko! Diyos ko! Bakit mo ko pinabayaan? narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at kanilang sinabi, Pakinggan ninyo, tinatawag niya si Elias. May tumakbo upang kumuha ng isang espongha. Ito'y binasa ng maasim na alak. Inilagay sa dulo ng isang patpat at ipinasipsip kay Jesus. Tingnan nga natin kung darating si Elias upang iligtas siya. Sabi niya. Sumigaw ng malakas si Jesus at pagkatapos ay nalagutan ng hininga. At napunit sa gitna ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nakatayo sa harap ng krus ang kapitan ng mga kawal. Nang makita kung paanong namatay si Jesus, sinabi niya, Tunay ngang anak ng Diyos ang taong ito. Naroon din ang ilang babaeng nakatanaw mula sa malayo. Kabilang sa kanila si Maria Magdalena, si Mariang ina ni Santiago na nakababata at ni Jose at si Salome. Mula pa sa Galilea ay sumusunod na sila at naglilingkod kay Jesus. Naroon din ang iba pang mga babaeng kasama ni Jesus na pumunta sa Jerusalem. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Nang mag-aalas 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus. Eli, Eli, lema sabachthani. Na ang ibig sabihin, Diyos ko! Diyos ko! Bakit mo ko pinabayaan? ito'y narinig ng ilan sa mga nakatayo roon, kaya't sinabi nila, Tinatawag niya si Elias. May isang tumakbo at kumuha ng espongha. Binasa ito ng maasim na alak, nilagay sa dulo ng isang patpat at ipinasipsip kay Jesus. Sinabi naman ng iba, Hintay muna! Tingnan natin kung darating si Elias upang iligtas siya! Muling sumigaw si Jesus ng malakas at nalagutan ng hininga. Biglang nahati ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa at nabiyak ang mga bato. Nabuksan ang mga libingan at muling nabuhay ang maraming banal na namatay. Lumabas sila ng libingan at pagkatapos na muling mabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa Jerusalem at nakita roon ng marami. Nasindak ang kapitan at ang mga kawal na nagbabantay kay Jesus nang maramdaman nila ang lindol at masaksihan ang lahat na nangyari. Sabi nila, Tunay na si anak ng Diyos. Naroon ding nagmamasid sa di kalayuan, ang mga babaeng mula pa sa Galilea ay sumusunod na kay Jesus at naglilingkod sa kanya. Kabilang sa kanila si Maria Magdalena, si Mariang ina ni Santiago at ni Jose at ang asawa ni Zebedeo. Nang magtatanghaling tapat na, nagdilim sa buong lupain hanggang sa 3 ng hapon. Nawalan ng liwanag ang araw at ang tabing ng templo'y napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus. Ama! Sa mga kamay mo'y ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Nang makita ng kapitan ang nangyari, siya'y nagpuri sa Diyos at sinabi niya, Tunay ngang matuwid ang taong ito.
Maraming tao ang nagkakatipon doon at nanonood. Nang makita nila ang mga nangyari, umuwi silang lungkot na lungkot. Nakatayo naman sa di kalayuan ang mga kasamahan ni Jesus, pati ang mga babaeng sumama sa kanya mula sa Galilea. Nakita rin nila ang mga pangyayaring ito. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay. Kaya't upang matupad ang kasulatan ay sinabi niya, Nauuhaw ako. May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Inilubog nila rito ang isang espongha. Ikinabit iyon sa isang tangkay ng isopo at idiniit sa kaniyang bibig. Nang masipsip na ni Jesus ang alak, sinabi niya, Naganap na. Iniyuko niya ang kaniyang ulo at nalagot ang kaniyang hininga. Nooy araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay hanggang sa araw ng pamamahinga dahil natatangi ang araw na iyon ng pamamahinga. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin ang mga bangkay. Pumunta nga roon ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kaniyang mga binti. Subalit sinaksak ng isang kawal ang tagiliran ni Jesus sa pamamagitan ng sibat at may biglang dumaloy na dugo at tubig. Ang nakakita nito ang nagpahayag upang kayo'y maniwala. Totoo ang kaniyang pahayag at alam niyang katotohanan ang sinasabi niya. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinasabi sa kasulatan. Walang mababali isa man sa kanyang mga buto. At may bahagi pa rin ng kasulatan na nagsasabi, Pagmamasdan nila ang kanilang sinaksak ng sibat. Nang dumidilim na, dumating si Joseng taga Arimatea, isang iginagalang na kagawad ng Sanhedrin. Siya rin ay naghihintay na maghari ang Diyos. Dahil araw noon ng paghahanda o bisperas ng araw ng pamamahinga, naglakas loob siyang lumapit kay Pilato upang hingi ng bangkay ni Jesus. Nagtaka si Pilato nang marinig niyang patay na si Jesus. Kaya't ipinatawag niya ang kapitan at tinanong kung ito'y totoo. Nang malaman niya sa kapitan na talagang patay na si Jesus, pumayag siyang kunin ni Jose ang bangkay. Ibinaba mula sa krus ang bangkay ni Jesus at binalot sa telang lino na binili ni Jose. Pagkatapos, ang bangkay ay inilagay sa isang libingang inuka sa bato at iginulong ni Jose ang isang malaking bato sa pintuan ng libingan. Nagmamasid naman sina Maria Magdalena at Mariang ina ni Jose at nakita nila kung saan inilibing si Jesus. Pagsapit ng dilim, dumating ang isang mayamang taga-Arimatea na ang pangalay Jose. Siya ay tagasunod din ni Jesus. Hiningi niya kay Pilato ang bangkay ni Jesus kaya't iniutos ni Pilato na ibigay ito sa kanya. Kinuha nga ni Jose ang bangkay at binalot ng bagong telang lino. Inilagay niya ito sa kanyang bagong libingan na ipinauka niya sa bato. Pagkatapos, iginulong niya sa pintuan ang isang malaking batong panakip at saka umalis. Kasama sa paglilibing sina Maria Magdalena at isa pang Maria. Nakaupo sila sa tapat ng libingan. May isang lalaki roon na ang pangalay Jose. Siya'y taga-Arimatea, isang bayan sa Judea. Mabuti at matuwid ang taong ito at isa siya sa mga naghihintay sa paghahari ng Diyos. Kahit na siya'y kagawad ng Sanhedrin, hindi siya sang-ayon sa kanilang ginawa kay Jesus. Nagpunta siya kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Ibinaba niya ang bangkay, binalot ng telang lino at inilagay sa isang libingang inuka sa bato na hindi pa napapaglibingan. Araw noon ng paghahanda at magsisimula na ang araw ng pamamahinga. Sumama kay Jose ang mga babaeng sumunod kay Jesus mula pa sa Galilea. Nakita nila ang libingan
at ang pagkakalagay doon ng bangkay ni Jesus. Pagkatapos, umuwi sila at naghanda ng mga pabango at mira. Dahil sumapit na ang araw ng pamamahinga, nangilin sila ayon sa itinakda ng kautusan. Pagkatapos nito, si Joseng taga-Arimatea ay nagsadya kay Pilato upang humingi ng pahintulot na makuha ang bangkay ni Jesus. Si Jose ay isang alagad ni Jesus, ngunit palihim nga lamang dahil sa takot niya sa mga Hudyo. Pinahintulutan siya ni Pilato, kaya't kinuha niya ang bangkay ni Jesus. Kasama niya si Nicodemo, ang taong nagsadya kay Jesus isang gabi. May dala siyang pabango, mga 100 libra ng pinaghalong mira at aloe. Kinuha nila ang bangkay ni Jesus at nilagyan ng pabango habang binabalot sa telang lino ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. Malapit sa pinagpakuan kay Jesus ay may isang halamanan at dito'y may isang bagong libingang hindi pa napapaglibingan. Yamang noon ay bisperas ng araw ng pamamahinga at dahil sa malapit naman ang libingang ito, doon nila inilibing si Jesus. Kinabukasan, pagkatapos ng araw ng paghahanda, sama-samang nagpunta kay Pilato ang mga punong pari ng mga Hudyo at ang mga Pariseo. Sinabi nila, Naalala po namin na sinabi ng mapagpanggap na yon nung siya'y nabubuhay pa, na siya'y muling mabubuhay pagkaraan ng 3 araw. Kaya, pabantayan po sana ninyong mabuti ang libingan hanggang sa 4 araw. Baka pumunta doon ang kanyang mga alagad at kunin ang bangkay, at pagkatapos ay ipamalit ang siya'y muling nabuhay. Ang pandarayang ito'y magiging masahol pa kaysa una. Sinabi sa kanila ni Pilato, Kumuha kayo ng mga kawan at pabantayan niyong mabuti ang libingan. Kaya pumaroon nga sila at nilagyan ng tatak ang batong panakip sa libingan at pinabantayan sa mga kawan.